What's up mga kaasang? Welcome back to my channel. At for today's video, mag-update lang ako na bago mag New Year. Update ko lang kayo kung ano yung mga isda natin dito at kung ano yung mga nangyari doon sa mga binibreed nating isda dito sa bahay. So ayun, simulan na natin guys. So yun mga kaasang, unahin na natin i-update itong ating binibreed na flowerhorn kung saan patay ang ilaw niya kasi pag binubuksan ko nag-aaway Ayun, kasalukuyang drop tube na tong female natin. Ayan, sobrang kasing drop tube na yan. Ayun, nagtatry na siya mga itlog kanina kaso nung binuksan ko kasi yung ilaw kanina, nag-aaway sila kaya mapapansin nyo yan may kagat siya sa coke. Ayan. Napigilan yung pag-iitlog niya kasi nagugulat ata sila, tayo ata nila na may ilaw. So ayan, kung makikita nyo napakalinis nung kanyang lugar kasi nga mangingitlog to at nagpe-prepare siya mga itlog. Drop tube yan. So ayun, patayin na natin ulit yung ilaw dahil baka magkagata na naman yan. So yan, magkagata niya kanina. Tapos ayun, yung mga isda ko dito, actually nag-breed na lang ako ulit ng mga isda. So makikita nyo dito yung mga binibreed natin. Gaya yung mga guppies. Meron ako mga fry ng guppies dito. EBM yata to, EBM. Yan, mga ganyan kaliliit pa lang. Mga ilang cm pa lang yan. Tapos nagtira ako ng trio na triyong balloon platy. Para sa akin yan, may tinira akong trio. Tapos sa kabila meron ding EBM ulit. EBM na fry. Tapos yun, dahil marami akong space, yung mga binibenta kong guppies na yun nga, yung mga ready na para ibenta, meron dito mga EBM. Pinaghihiwalay ko na yung male tsaka yung female kasi ganyan naman talaga dapat. Pag mag-grow out kayo, mas maganda yung magkahiwalay, yung male sa female. At kung purpose nyo talaga ay magbenta at yung mga line breeding, mas maganda talaga yung ganito. Pero ako late ko na nag-giwa yan kasi ngayon lang tayo ulit nagkaroon yan, tsaka hindi ako masyado masailan sa line breeding. So nandito yung mga males ng EBM, tapos nandito yung mga female, tapos yung mga binibenta natin na blue panda guppies, nandito yung mga males, tapos yung medyo marami akong female ngayon. Pero pair pa din ako magbenta, so siguro ilang pair lang ang magagawa natin dito. 4-5 pair kasi 5 lang yung female natin. Dito sa baba, yung mga koridoro natin na binili dati, yan, nandiyan pa rin. Tapos, yung female natin na, na blue collar parrot, wala na siyang kapares. Yan, nandito pa rin. Tapos, nag-iwan ako doon sa anak dati nila na isa na malaki-laki. Akala ko magiging male, mukha namang female din. So, wala rin kapares to. Dito walang laman. Dito, wala rin laman. May mga fry pala dito. May mga fry dito ng ng red balloon platy. Kasi kung maalala nyo, dito ko nilagay yung paninda ko na red balloon platy. At yun, nag-fry pala, nagkaroon sila ng fry dyan. Dito meron isang may isang female na blue panda na hinihintay ko mga anak yan dyan sa slot na yan. Ito yung pinapalaki nating EBM, yung pinapalaki nating HB blue. Ito, meron akong goldfish na mga sinosolo ko na yung mga goldfish kasi wala naman ilalagay dito. So yan, tinitignan ko kung mas mabilis ba lumaki pag nakasolo ayun, binibenta ko rin sila. Yan, meron pa tayo dito ng goldfish. Yung mga goldfish ko dito, mga short body short tail yan na oranda. Dito rin, short body short tail oranda. May natira pa tayong pink na ano ba tawag dito, nakalimutan ko na tuloy. Mga glotetra. Tapos yan, goldfish. Ito 80 pesos ang isa. Short body short tail oranda. Tapos glotetra, meron pa tayong tatlong pula. 35 ang isa. Pink danyos, mga nabreed ko dati, 15 pesos ang isa. Tapos yan, meron pa tayong goldfish dito, 80 pesos. Yan, oranda, 80 pesos. At ito, 80 pesos ang isa. Mga maliliit pa yan, mga 2 inches. Ito, wala pang laman, di ko alam kung nilalagay ko dyan. So, saan pa ba update natin?
Etong flower natin galing kay pangalan kay Reborn Crossbreed. Nilipat natin from 75 gallons yan. Ang gumanda kulay niya dito no kasi mas maliwanag dito sa ano na to. Sa tank na to. Ito yun, ang bilis, ang lakas niya magdumi no kahit ano lang, pinapakain ko lang to ng 5 perasong pellet kada meal, 2 beses sa araw. Pero ang bilis niya magdumi. Ganda na ng ano nito, kulay. Lumaki na nga rin siya eh. Kaso yung cock niya eh, hindi talaga yung lakihin. Tapos yung mga crayfish natin dito sa baba, yan, lumalaki na sila dyan. 4 yan, yung mga trailings dati yan, lumalaki na. Tapos naglagay ako ng trio na HB Blue pero nakikita ko dito ay isang pares na lang na HB Blue. Kaya medyo madilim dito, wala akong ilaw dito eh. Yan, tunog yung mga crayfish natin. Tapos yung flower natin na maliit na galing kay Mitra's Backyard. Ayan, ang ganda ng kondisyon niya ngayon. Kung maalala nyo, maganda yung kondisyon niya dati tapos nagkaroon siya ng white spot. Tapos ngayon ay bumalik na ulit. Yan, ganda na ulit niya. Mga ano lang to, mga 2.5 o 3 inches na yata ito. Hindi pa nasukat ulit. Pero maliit pa yan, no? Ito yung tank niya, 20 gallons. So, ganyan kalaki lang yan. Tapos yung metal head natin, galing din kay Reborn Crossbreed. Yan, kung ano lang pinagagawa ko dyan, nilagyan ko heater, tinanggal ako ng heater, winater change ko araw-araw. Tapos hindi ko winater change na matagal. May iba ko yung pagkain. Ganyan pa rin siya, maitim pa rin siya. Hindi ko mahuli yung kulikita ng iba. Dito walang laman dahil dito yung nalagyan dati natin ng female. Tapos yung mga goldfish natin dito maliliit, pinapalaki ko pa yan. Kasi sobrang liliit na ng mga nakuha ko talaga. Mga oranda natin na goldfish na maliliit. Dito sa slots na to, wala halos laman, no? Ito walang laman to. Ito walang laman. Ito yung yung beta natin na wala na yung kabares kasi namatay eh. Multicolor yan. So tinago ko muna para maghanap ako ng kapartner niyan kasi parang medyo malungkot siya. May fry ako dito ng ibang gabi to. Tuxedo Koi. May fry tayo dito ng Tuxedo Koi bago nawala yung ating mga binibili dito na trio. Kaya nagpuga yung isa. Ito wala naman. Mga danyos natin na na-breed natin dati. Dahil lang sila. Ito wala na rin. May natira yung yung electric blue na molly. Isa na lang yung natirang fry. Tapos nawala na yung mga niya. Yung breeder natin. Tapos dito yung yung ang tawag dito sa kulay na yan. Basta yung binigay ko sa atin yan ni Sir John. Ayan, yung fry isang peraso na lang. So ayan na yung mga isda natin dito sa loob. Punta naman tayo sa likod. So yung mga kasang, update naman tayo dito sa likod, no? At buksan muna natin yung ilaw. So ito yung update natin sa tank natin dito kung saan nandito yung ating dalawang glow tetra na kulay purple at kulay green. Saka yung ating crayfish na walang paa. So yan guys, no? Hintayin natin lumabas, nahihiya kasi siya. Dahil para makita rin natin kung ano yung tsura na nga ba nung ating crayfish na walang paa. Na kung maalala nyo, isang clone na lang yung naiwan dyan dati. So ayun, lumalabas na siya guys. At ayun, no, tingin ko okay na siya, no. Tumutubo na yung mga paa niya. Yung mga paa niya dito sa kaliwa halos kompleto na. At nakakalakad na rin siya dahil dati kung maalala ko, gumagapang talaga to, as in kawawa talaga. Yung isang clone niya tumubo na pero maliit. Siguro lalaki pa rin naman yan. Ayan, no. Tapos yung bigote niya medyo mahaba na ng konti. Hindi ko alam kung gaano katagal siya makaka-recover na 100% pero malaman natin yun, no, kasi i-update ko naman kayo kung abutin na 1 buwan. So ayan yung update natin sa ating crayfish na walang paa. Dito naman tayo sa mga guppies natin, no. Yan, meron tayong mga tabs dyan. At ito na yung mga HB Blue na iniwan ko dito para i-breed. Ang dami pala nito. Akala ko 2 trio lang pero ang dami pala nung naiwan. So ayan, meron na mga fry yan. At nakikita ko yung mga female, ang lalaki na ng tiyan yan. So dadami na yan dyan. At yung ating EBM dito, 2 batch yan. Ang gaganda ng mga halaman ko dito. EBM lahat yan, 2 batch. At napakalalaki na. Pwede na ibenta yung iba.
So yun, yung ginawa natin dati, no, nag-setup tayo ulit dito ng styro. Ayan, nilagyan ko ng lupa. Ngayon, malinaw na siya, mga 5 days na yan. At kitang-kita nyo naman, napakalinaw na yan. Siguro bukas, lalagyan ko na ng halaman yan. Dito naman tayo sa harapan, kung saan nandito yung ating mga shrimp. Ito yung mga shrimp natin na hindi makita dahil medyo nakakasilaw ang dito, ang araw dito. So yan, dyan yung mga red cherry natin, dumadami pa rin sila pero hindi ganun kabilis. Pero at least dumadami, no? So okay na yun. May mga goldfish din tayo dito kung saan inakala ko na magkakakulay sila dahil nilagay ko sila sa labas at naarawan sila dito. Kaya ang in-expect ko ay magkakaroon sila ng matingkad na kulay. Pero ganun pa rin ang kulay nila, kulay bronze pa rin. Tapos yung ating ABT or albino blue topaz. Andyan pa rin yung dalawang pair natin. At ayan, meron tayong mga fry dyan, mga fry nila. Medyo matagal lumaki. Actually matagal naman talaga lumaki ang mga fry ng guppies, lalong lalo na hindi na ako nagbe-BBS ngayon. Abutin ng mga 3 months yan bago ma-out. So yung mga naghihintay dyan, maglibang-libang muna kayo at matagal yan. Yung mga nagtatanong, wala pa tayong available. Dito naman yung Danish na nilagay natin. Ang itlog to noon nakaraan pero ngayon wala akong nakitang fry. Hindi yata nabuhay yung fry ng mga Danish natin. Dito naman yung aking isang pares na blue polar parrot kung saan meron silang mga anak dyan. And kita nyo, di ba? Ang dumi niya kasi hindi ko malinisan baka mahigop yung mga babies. Dahil maliliit pa talaga yung mga babies dito. Wala pang 1 buwan yan. Kaya makita nyo, tuldok-tuldok pa lang yan. Pero buhay na yung mga yan. So, ayun, iniisip ko na ilipat na sila ulit, no? Dahil mangingitlog ulit yan pag nilipat natin. Ito na yung sinundan nilang batch na mas nauna doon ay mas malalaki na ulit. Kung maalala nyo, naubos yung mga ganyan ko dahil binilin Sir Gel ng Bacoor yung mga ganyan at ngayon meron tayo ulit. Ito naman ang balita sa ating angelfish, no? Platinum angelfish. Kahapon nangingitlog na naman to pero kinain na naman nila yung itlog. Wala talaga tayong kabuenas-buenas dyan. Tapos yun, yung mga natira natin dito na long fin neon green danyos. Ayan, iniisip ko i-breed na lang tong mga to. Pinapalaki ko muna ng konti dyan. Tapos meron tayong dalawang male na goldfish, rancho goldfish dito. At iniisip ko rin na bilihan sila ng female para naman dumadami sila kahit papaano dyan. O may chance na dumami. So yan, medyo madumi lang yung tubig dito. I mean, hindi naman madumi, no? Mag-green kasi nga naaarawan sila dito. So yung mga kasano, yan muna yung mga isda natin ngayon. At ayun, sana maparami natin ulit yung mga isda natin nitong 2024 dahil nga mag-focus ako ulit sa breeding. At ayun, tingnan natin kung gaano karami natin mapaparami yung ating mga isda. At ayun, sana mag-success yung mga binibreed natin dito, ganitong ploughorn, tsaka yung mga guppies natin, dumami na. So ayun guys, no, sana nag-enjoy kayo sa video na ito. Sa mga di pa nakasubscribe, subscribe na kayo at follow na kayo sa Facebook, Hendrix Backyard TV. At ayun, tapusin ko na ang video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out.